Sa harap ng tanawin ay nakatayo ang isang marangal at maayos na gusali na may tradisyonal na arkitektura at nakapalibot na lunti ang dahon ng puno, na kinikilala bilang Howsek Onwe Branch. Sa loob ng silid, nakahain sa mesa ang isang itim na tsarera, kasama ang 2 tasa na puno pa ng mainit na tsaa. Habang nakatitig sa mga ito, nagsalita si Gang Yachi, sinabing mayroong mahalagang bagay na dapat malaman at marinig ng young leader, na agad naman tinugunan ni Sorayang at tinanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na ang usapan ay tungkol sa mga rising stars of the Orthodox Murm, at idinagdag pa na mayroong pagtitipon na tinatawag na Central Heaven Assembly, isang pagpupulong para sa mga namumukod tanging kabataan mula sa 9 great sects, isang samahan, at 5 great clans. Hawak ni Sorayang ang kanyang tasa, habang nakatitig dito ng malalim, at sa kanyang isipan ay inaalala at sinasabi ang pangalan ng pagtitipon. Ipinaalala niya na noong una at sa nakaraan, ito ay isang marangal at maayos na pagpupulong kung saan nagtatagpo at nagtutunggali sila upang mapahusay at mapalago ang kanilang sining ng pakikidigma. Walang halong ibang hangarin, kundi pagkatuto lamang. Gayunpaman, inilalahad ang katotohanang nagbago na ang kalagayan, naging puno na ito ng politika at kapangyarihan, at ang focus na ngayon ay hindi na sa pag-unlad kundi sa pagpapakita ng kanilang pagiging mas mataas at higit na makapangyarihan kaysa sa iba. Sinabi niyang minsan ay nagsilbi siya bilang gwardya noong dumalo ang mga disciples ni Dam Seyong sa nasabing pagtitipon. Bumalik sa kasalukuyang usapan sa pagitan ni Sorayang at ni Gang Yachi, nagtanong si Sorayang kung ano ang kaugnayan nito sa kanila, at agad na ibinalita ni Gang Yachi na kamakailan lamang ay may naganap na hindi maganda at masamang pangyayari bago pa man dumating ang panahon ng Central Heaven Assembly. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at nagtanong ulit kung ano ang nasabing pangyayari. Ipinaliwanag ni Gang na ang young patriarch ng Hubei Pang clan ay gumawa ng karumaldumal na gawain, nilapastangan at ginahasa ang isang anak na babae mula sa Uyang clan. Tinawag ni Sorayang si Pang Yol na taong walang puso at isip, isang taong mapanira. Idinagdag pa niya ang tanong kung paano nagawa ang ganitong bagay sa lugar na dapat sana ay pagtitipon at pagkikita lamang ng mga namumukod tanging kabataan at kinabukasan ng samahan. Tinanong ni Sorayang kung bakit tila walang ginawa at hindi kumilos ang Uyang clan matapos ang masamang pangyayari. Agad namang sumagot si Gang Yachi at ipinaliwanag na tila hindi nila ito nagawa at hindi nila magawang kumilos ng hayagan, bagay na lalong nagpagulo at nagpagalit sa isipan ni Sorayang. Itinatanong niya kung paano ito naging posible, at bakit hindi sila lumaban at humingi ng katarungan para sa kanilang anak na nilapastangan ng isang taong itinuturing niyang walang halaga at marumi. Humarap ng seryoso si Gang Yachi at ipinaliwanag na tila ang biktima mismo, ang anak na babae, ay ayaw at hindi nagnanais na magkaroon ng gulo at pagkilos tungkol sa nangyari. Habang hawak ni Sorayang ang kanyang tasa, at nakatitig ng malalim, at sa kanyang mukha ay lumitaw ang ekspresyon ng pagkabahala, sinasabi sa sarili na nakakatakot at nakapanlulumo ang ganitong kalagayan. Ipinapaliwanag ni Sorayang ang masakit na katotohanan, ang taong dapat sana ay lumalaban at nagsasalita para sa katarungan at katotohanan ay sa halip ay pinipili na magtago at manahimik. Idinagdag pa niya ito ay patunay na hindi paganap at maunlad ang lipunang kanilang ginagalawan, isang lipunan na nagtutulak sa biktima na matakot at manahimik sa halip na tumindig. Nagtanong si Sorayang kung bakit naman humingi ng tulong at lumapit sa kanila, dahil tila hindi ito karaniwang hiling, at ipinaliwanag pa niya na alam niyang ang Howsek ay kilala bilang samahan ng pangangalap ng impormasyon, hindi naman pangkat na taga-ayos at tagalutas ng gulo, kaya't nagtataka siya kung ano ba talaga ang hangad at kailangan nila. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na hindi ang pinuno at pinakamatanda ng Uyang clan ang lumapit, kundi ang kapatid na lalaki mismo ng biktima. Sinabi nito ang hiling ng binata, na agad silang abisuhan at ipagbigay alam kapag mapansin nilang nalalasing, nawawalan ng diwa, o nagmumukhang mahina at walang laban ang young patriarch ng Pang clan, at agad na napagtanto ni Sorayang ang kahulugan nito, siguradong balak at plano nila na patayin at gantihan ang may sala sa pagkakataong iyon. Habang nagbubuhos ng tsaa sa tasa ni Sorayang, seryosong sinabi ni Gang Yachi ang dahilan kung bakit ibinabahagi niya ang lahat ng ito. Dahil ang pangyayari at gulo ay may kinalaman at nakasasangkot din kay Sorayang, nanlaki ang mga mata ni Sorayang at nagulat, agad na nagtanong at nagpasigaw ng ano ang ibig sabihin niya. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na may isang taong nais pabagsakin at alisin ang young leader ng Heavenly Demon Divine Cult noong nasa labas pa ito sa Zhongyuan,
Ngunit binawi niya ang kanyang sinabi at layunin matapos harapin ang matinding pagsalungat at galit ng iba. Tinanong ni Sorayang kung sino ito, at agad na hinula ni Sorayang kung ang Pang Patriarch ba. Sinabi ni Gong Yachi na ang mga tauhan at kakampi ng Pang clan ay nakapaghanda na ang kanilang layunin ay hanapin at harapin si Sorayang mismo. Habang malalim na nag-iisip, napagtanto at sinabi ni Sorayang ang malinaw na hangarin ng mga ito. Ang kanilang layunin ay hawakan at gamitin ang damdamin at pananaw ng publiko, nais nilang baguhin ang opinyon ng iba para sa sariling kapakinabangan at pagtatanggol sa kanilang maruming gawain. Ipinaliwanag ni Gong Yachi na narating na nila ang timog kanlurang bahagi ng Shandong, at ayon sa tiyak na pagtatansya, darating sila sa kanilang patutunguhan sa loob ng 5 hanggang 10 araw, ang pinakamaaga ay sa ika-5 araw, at sa ika-10 naman ang pinakahuli. Ibinagsak ni Sorayang ang kanyang tasa sa mesa at nagpapahayag ng pagmamadali at pag-iingat, habang nagtanong siya kung kailan nga ba tiyak na gaganapin ang Central Heaven Assembly. Ibinigay ni Gong Yachi ang tiyak na kasagutan, ang pagtitipon ay gaganapin pagkalipas ng 4 na araw, sa lugar na malapit sa Central Heaven Mountain sa Henan. Idinagdag pa niya na ang paglalakbay patungo rito ay inaabot ng humigit kumulang 3 araw kung sasakay ng tren. Habang nakatitig ng malalim at hawak ang kanyang baba gamit ang kamay, nagsimula siyang magbalangkas at mag-isip si Sorayang. Sa kanyang isipan ay inulit ang pangalan at kahulugan ng pagtitipon, isang pagpupulong at pagtatagpo ng mga namumukod tanging kabataan at mahuhusay na mandirigma ng Orthodox Muslim. Lumipat ang tagpo at ipinakita ang tanawin ng Henan Soyong Village, isang lugar na may marangal at malaking gusali na may tradisyonal na arkitektura, at mga karwaheng hila ng kabayo na nakaparada sa gilid, habang ang liwanag ng hapon ay tumatama sa mga gusali at nagbibigay ng buhay sa buong paligid. Sa gitna ng mataong kalsada at liwasan ng nayon, makikita ang maraming tao na naglalakad, nagpapalitan ng salita, at nagpapalipat-lipat. Ang ugong-ugong ng kanilang usapan ay naririnig sa buong paligid. Sa gitna nito ay narinig ang boses ng isa na nagsasabing hindi niya lubos na maunawaan ang nangyayari at ang mga pangyayari, habang ang kasama naman ay agad na nagtanong pabalik at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang hindi naintindihan. Sa harap ng tanawin, nakatayo ang 2 binata, na si Huangbo Jun, ang Young Patriarch ng Huangbo Clan, at si Jegal Gon, ang Young Patriarch ng Jegal Clan. May halong paghamak at pagmamalaki sa kanyang mukha. Hayagang na nagpahayag si Huangbo Jun ng kanyang hindi pagkakaunawaan, sinasabing hindi niya maintindihan kung paano at bakit pinapayagang makilahok at dumalo ang mga taong itinuturing niyang walang halaga at walang silbi sa ganitong dakilang pagtitipon na Central Heaven Assembly. Sa gitna ng mga nagkukumpulan at nag-uusap na tao, sinabi ni Jegal Gon wala namang masama at tila masaya at maaliwalas ang kapaligiran at damdamin sa paligid. Agad naman itong tinutulan ni Huangbo Jun na may halong galit at paghamak, sinasabing paano masasabing masaya ito, at sa kanyang paningin ay wala itong ibang kundi ingay at gulo lamang mula sa mga taong walang dangal at halaga. Pinatindi ni Huangbo Jun ang kanyang panghuhusga, sinasabing wala ni isa man sa mga naroon ang tunay at mahusay na mandirigma. Sa halip, itinuturing silang mga taong walang silbi at nagpapanggap lamang, na naroon lamang upang magpakitang ganda at magbigay ng magandang impresyon sa mga taong itinuturing niyang mas mataas at mas mahalaga sa kanila. Makikita ang isang babaeng nakatayo at nakangiti, habang nakatingin sa paligid. Itinuturo ni Huangbo Jun at sinasabing tingnan ni Jegal Gon ang mga taong nakapaligid sa kanyang kapatid, tinawag niya silang mga walang halaga at basura lamang na nakapaligid sa kanya. Napuno ng pagkainis si Huangbo Jun sa kanyang mukha, ipinapahayag niya kay Jegal Gon ang kanyang matinding pagkabagabag dahil kinakailangan niyang makihalubilo kasama ang mga taong itinuturing niyang walang halaga at hindi karapat-dapat. Si Jegal Gon naman ay tumawa ng bahagya at sinabing wala silang magagawa rito, dahil alam niyang marami ang tao sa mundo at hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng antas sa kasanayan at pag-uugali ng bawat isa. Lalong nagbago ang mukha ni Huangbo Jun at nagpakita ng karagdagang pagkadismaya, habang nakatingin kay Jegal Gon. Napansin niyang hindi gaanong marami ang dumalo mula sa 9 great sects ngayong taon. Idinagdag pa niya ang kanyang palagay at paghuhula na tila hindi rin darating at makikilahok ang Namgang clan sa pagkakataong ito, kaya naman sa kanyang pananaw ay tiyak na magiging walang saysay at nakababagot lamang ang magiging takbo ng buong pagtitipon. Sa sandaling ito ay biglang narinig ang matibay na tunog ng mga hakbang sa kanilang harapan. Lumingon agad silang lahat sa bagong dating, nanlalaki ang kanilang mga mata at namumutla ng bahagya sa gulat,
Habang nakikilala at sinasabi sa isa't isa ang kanilang pagkamangha, tinatanong nila kung totoo ba ang kanilang nakikita at kung ang mga taong ito ay naroon talaga, habang ang ugong-ugong ng pagkamangha ay kumalat sa kanilang grupo, ang bawat isa ay nagpapakita ng pagkabigla dahil hindi nila inaasahan ang ganitong pagdating. Sa harap ng malaking pintuan at gusali, lumitaw at naglakad ng tuwid at matatag ang pangkat ng Namgang Clan, sa unahan ay ang dalawang kilalang miyembro, habang ang mga nakamasid ay napabulalas sa gulat, buong diwa nilang napagtanto at sinabi sa sarili na ang mga ito ay galing sa Namgang Clan. Ang dalawang pangunahing dumalo ay si Namgang Hua, ang panganay na anak na babae ng angkan na may matatag at seryosong mukha. At si Namgang Ryong, ang ikalawang anak na lalaki na may matapang at determinadong tingin, na parehong naglalakad ng may dangal na katumbas ng kanilang pangalan at pinagmulan. Lumapit sina Jay Galgon at Huang Bojun, binago ang kanilang dating mapagmataas na tindig at nagpakita ng paggalang, habang binati ni Jay Galgon si Namgang Hua at sinabing matagal na mula noong huling pagtatagpo nila, sumagot naman si Namgang Hua ng may kagandahang loob at nagtanong kung maayos naman ang kalagayan nila. Agad ding nagtanong si Jay Galgon kung bakit at ano ang nagdala sa kanila rito, dahil napansin niyang matagal nang hindi nagpapakita at dumadalo ang kanilang angkan sa ganitong pagtitipon. May halong pagtataka na nagtanong pabalik si Namgang Hua, sinasabing tila ba hindi siya dapat naroon at kung mayroong bang pagbabawal sa kanila, bagay na agad ikinataranta at ikinagulat ni Jay Galgon. Mabilis itong tumugon at itinama ang kanyang sarili, sinabing syempre at walang alinlangan na malugod silang tinatanggap, at ang Namgang Clan ay laging inihahandog ng mainit na pagtanggap sa ganitong mga pagtitipon. Biglang may nagsalita at nakangiti ng bahagya at puno interes. Ipinapahayag niya ang kanyang sariling damdamin, hindi niya inasahan at hindi akalain na makikita at makakaharap din niya rito ang mga miyembro ng Namgang Clan. Lumingon si Namgang Hua sa bagong dating, habang ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng pag-iingat, habang nakatitig ng diretsyo sa kaharap. Sa gitna ng liwasan, humarap sa kanila si Pang Yul, ang young patriarch ng Hubei Pang Clan, nakatayo ng may pagmamalaki, habang ipinapahayag niya sa lahat ang kanyang naunang akala. Inakala niyang magiging nakababagot at walang saysay din ang magiging takbo ng Central Heaven Assembly ngayong taon, ngunit sa pagdating at paglitaw ng mga miyembro ng Namgang Clan ay napagtanto niyang hindi na ito magiging ganoon pa rin. Nakatayo ng tuwid at puno ng pagmamalaki si Pang Yul, binibigyang puri niya at sinasabing si Namgang Hua ay mananatiling maganda at kaakit-akit gaya ng dati. Hindi nagpahuli at hindi nagpakita ng pagkabighani si Namgang Hua. Seryoso at maikli lamang ang kanyang tugon, sinasabing siya ay karaniwang tao lamang at wala siyang ibang halaga. Pagkatapos ay tumingin siya ng masusi kay Pang Yul at napansin at binanggit na tila mas malaki at mas matipuno ang pangangatawan nito kumpara noong huling nagtagpo sila. Malakas na tumawa si Pang Yul, may halong kay-abangan, habang inaalala at sinasabing 5 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita. Idinagdag pa niya na inaasahan at nilayon niyang lumago at mapabuti ang kanyang sarili sa loob ng mahabang panahong iyon. Lumingon si Pang Yul kay Namgang Ryong, at binati ni Namgang Ryong ng maikli at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Sumagot naman si Pang Yul ng seryoso, inamin na totoo at matagal na nga ang lumipas mula noong huling pagtatagpo nila. Matapos suriin ng maigi si Namgang Ryong, ipinahayag ni Pang Yul ang kanyang pagkilala, sinasabing kahanga-hanga at matibay ang kanyang chi. Sa sagot naman ni Namgang Ryong ay nagpakita siya ng pagpapakumbaba, sinasabing kahit ano pa man ay wala pa rin siyang halaga kumpara sa kanyang nakatatandang kapatid na si Namgang Hua. Sa isipan ni Pang Yul ay biglang namuo ang pagkamangha, kinikilala at iniisip niya na ang sining ng pakikidigman ni Namgang Ryong ay sapat na mahusay at matibay upang maging tagapagmana at pinuno mismo ng kanilang angkan. Sa isipan ni Pang Yul ay nagtaka at nagtanong, paano at bakit nasabi ni Namgang Ryong na wala siyang halaga kumpara sa kanyang kapatid na babae, sinasabi pa sa sarili at sa isipan na tiyak na puro pagpapakumbaba lamang ito at hindi tunay na damdamin. Sa kanyang sariling isipan, habang nakatitig ng matalas, iniisip at sinasabi ni Pang Yul na kahit hindi niya lubos na maramdaman at masuri ng maayos ang lakas at chi ni Namgang Hua, tiyak at tapat siyang naniniwala na hindi ito hihigit at hindi magiging mas malakas pa kaysa sa kanya. Nagsalita si Pang Yul, iminungkahi niya na mas mainam na pumasok na sa loob sa halip na manatili lamang nakatayo sa labas. Idinagdag pa niya na yamang dumating na ang mga bisita mula sa Namgang Clan, nararapat lamang na magkaroon sila ng pagtitipon at inuman bilang pagtanggap at pagdiriwang ng kanilang pagtatagpo.
Ipinaliwanag ni Nam Ganghua na kanilang balak at layunin na makipag-usap at makilala ang iba pang naroon sa labas, ngunit lalo pang iginiit ni Pang Yol na sumama na sila sa loob, at nagtanong kung kailan pa muling magkakaroon ng ganitong pagkakataon na magsama-sama silang lahat ng ganito. Habang itinaas ni Pang Yol ang kanyang kamay, sinabi ni Nam Ganghua na ayos lamang ang lahat, ngunit sinubukan pa rin niyang hikayatin si Nam Ganghua na huwag maging ganito katigas ang kanyang paninindiga. Hindi nagpahuli si Nam Ganghua, matalas at seryoso ang kanyang tingin, habang inuulit ng mas mariin ang kanyang sinabi, ayos na at hindi na niya babaguhin ang kanyang pasya. Biglang nagbago ang mukha ni Pang Yol, nawala ang dating ngiti at kagaanan ng kanyang anyo, at napalitan ito ng matigas na tingin. Humakbang ng bahagya si Nam Gangryong sa harap ni Nam Ganghua bilang pagtatanggol at ipinaliwanag ng malinaw. Ang Central Heaven Assembly ay hindi simpleng kapistahan at pagtitipon lamang ng 9 great sects, 1 union, at 5 great clans. Ito ay pagpupulong para sa lahat ng mga namumukod-tanging kabataan at mahuhusay na mandirigma ng buong Murm. Idinagdag pa niya na sila ay kikilos at lalahok sa pagtitipon ayon sa sarili nilang kagustuhan at pasya, at pinayuhan din si Pang Yol na suriin at baguhin din ito ang kanyang mapagmataas at hindi nararapat na pag-uugali at pananaw. Sa sandali iyon ay biglang natahimik si Pang Yol sa sinabi ni Nam Gangryong, na nakatitig lamang siya ng puno ng damdamin. Kasabay nito ay nakatitig rin si Nam Ganghua ng diretsyo at walang pag-aalinlangan kay Pang Yol. Sa huli ay napilitan na lamang natanggapin ni Pang Yol ang kalagayan, sinabi niyang sige at ayos na lamang, at idinagdag pa na wala na siyang magagawa kung talagang ayaw nilang sumama at makipag-inuman sa kanila, habang dahan-dahan siyang humarap at tumalikod upang umalis kasama ang kanyang mga kasama. Habang lumalayo at nakatalikod na, sa kanyang sariling isipan ay nagpasya at sinabi ni Pang Yol na mula ngayon ay hindi na siya mag-aaksaya ng lakas at panahon ng walang sapat na dahilan. Sa isipan ni Pang Yol ay ipinapahayag niya ang pagkilala. Tinawag niya ang pangalan ni Nam Ganghua at sinabing sa loob ng nakalipas na 5 taon ay lumaki at umunlad siya ng maayos. Habang nakatalikod na at naglalakad palayo, si Pang Yol ay may bahagyang ngiti sa kanyang labi, habang sa sarili ay sinasabing ang Central Heaven Assembly ay magiging napakakawili-wili at puno ng pangyayari ngayong taon, ang kanyang tingin ay matalas at puno ng inaasahan, mayroon siyang sariling mga plano at layunin na nais makamit sa pagtitipong ito. Naglalakad na si Pang Yol palayo kasama ang kanyang mga kasama patungo sa gitna ng dami ng tao at harap ng malaking gusali, nasa likuran at nakamasid sina Nam Ganghua at Nam Gangryong, kasama ang iba pang naroon. Habang nakamasid, nagpahayag si Nam Gangryong ng kanyang obserbasyon, sinasabing sa nakalipas na 5 taon ay lalo pang lumala at naging mas masama ang ugali at pag-uugali ni Pang Yol. Agad namang sumang-ayon at idinagdag ni Nam Ganghua na hindi lamang ito nangyari sa kanya lamang, kundi laganap na ito sa iba pang nasa paligid nila. Ipinaliwanag pa ni Nam Ganghua na ang lahat ng mga kilalang at matatag na angkan at sektahan, at ang kanilang mga itinuturing na rising stars at mga namumukod-tanging kabataan ay nagpapakita ng pagmamataas at paghamak sa ibang mga tao. Sa kabilang dako naman, ang ibang mga kabataan ay tila hindi napapansin at binabaliwala ang ganitong kay-abangan, at sa halip ay pilit na nagpapakitang ganda lamang sa harap ng mga ito. Huminga ng malalim si Nam Gangryong at sinabing ganito na pala ang naging kalagayan at anyo ng Orthodox Murm, isang bagay na nagdulot sa kanya ng lungkot at pagkadismaya. Sumagot naman si Nam Ganghua na sumasang-ayon, sinasabing hindi niya alam kung paano at bakit ito nangyari at nagkaganito sa paglipas ng panahon. Nagpatuloy si Nam Gangryong at gumamit ng paghahalintulad, sinasabing ang tubig na hindi umaagos at nananatiling nakatigil ay tiyak na mabubulok at masisira. Idinagdag pa niya na kung gayon ay nanganganib din ang kanilang sariling angkan na mapunta sa ganitong kalagayan, kaya naman sa kanyang palagay ay kailangan at mahalagang magsagawa sila ng masusing pagsusuri at pagninilay sa sarili at sa kanilang gawain. Sa isipan ni Nam Ganghua ay lumitaw ang mga alaala, tila kahapon pa lamang noong si Nam Gangryong ay laging gumagawa ng gulo at pasaway araw-araw, ngunit sa kanyang nakikita ngayon ay tila talagang nagkaroon siya ng paglago at paghinog sa pamamagitan ng mahabang panahong pagsasanay ng nag-iisa at malayo sa iba. Sa gitna ng liwasan, lumapit ang 2 disciples at binati sila ng may paggalang, ipinahayag nila ang kanilang karangalan at tuwa na makaharap at makilala ang mga disciples mula sa kilalang at iginagalang na Namgang clan. Agad namang tumugon sina Nam Ganghua at Nam Gangryong, nagpakita ng paggalang at pagpapakumbaba, habang tinutulan ang sinabi ng mga ito.
sinabing hindi nila nararapat sabihin na karangalan ito, at ipinaliwanag na hindi naman sila ganoon kadakila at kahangahangang mga tao gaya ng inaakala ng iba. Nakatayo ng magkatabi, sina Jiang Qianso at ang kanyang kapatid na si Jiang Sangui, humihingi ng paumanhin si Jiang Qianso sa pagkaantala ng pagpapakilala, sinasabi ang kanyang pangalan at ipinakikilala ang kasama bilang kanyang kapatid na si Jiang Sangui. Nagulat at namangha si Nam Ganghua, nanlalaki ang kanyang mga mata, habang binibigkas niya ang sangay na tinatawag na Mountain Slaying Blade Hero, at idinugtong pa niya hindi niya inaasahan at hindi akalain na makakatagpo at makikilala niya ang taong ito sa ganitong paraan at pagkakataon. Tumingin si Nam Gangryong kay Nam Ganghua at nagtanong ng may pagtataka kung sino ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag naman ni Hua na marahil ay hindi niya ito kilala dahil noong panahong iyon ay abala at nasa nakabukod na pagsasanay si Ryong. Sinabi pa niya na ang tawag na iyon ay karangalang ibinigay kay Jiang Qianso matapos nitong mapagtagumpayan at maitaboy ang puwersa ng Green Forest ng mag-isa noong nakaraang taon. Agad na itinaas ni Jiang Qianso ang parehong kamay sa harap bilang pagtanggi, habang may bahagyang pamumulab sa kanyang mukha at pilit ng ngiti, habang sinasabing maaaring magkaroon ng maling pag-unawa ang ibang tao sa nasabing pangyayari, at tapat niyang ipinahayag na hindi siya karapat-dapat at hindi nararapat sa ganitong dakila at marangal na titulo at pagkilala. Habang nakatayo sa gitna ng liwasan at nakaharap sa isa't isa, ipinaliwanag ni Nam Ganghua ang buong pangyayari. Nang salakayin at pagsamantalahan ng Azure Wolf Stronghold ang isang nayon sa timog na bahagi ng Shandong, si Jiang Qianso ay kusang loob na tumulong at humarap sa panganib. Ipinaliwanag pa niya na una niyang pinatagal ang laban upang magkaroon ng sapat na panahon ng mga taga-nayon na makatakas at makalayo sa panganib, at matapos ay hinarap at itinaboy niya ang lahat ng puwersa ng kalaban ng mag-isa. Napahiya si Nam Gangryong at yumuko ng mababa habang humihingi ng paumanhin kay Jiang Qianso. Sinasabing hindi niya agad nakilala at napansin ito, at muling ipinakilala ang sarili bilang miyembro ng Namgang Clan. Lalong lamang napahiya at nataranta naman si Jiang Qianso, pilit na tumututol at sinasabing huwag naman itong gawin at siya ay walang halaga lamang at hindi karapat-dapat sa ganitong paggalang. Lumapit si Jiang Sangui at inilagay ang kamay sa balikat ng kapatid habang nagpapaliwanag sa iba. Sinasabing likas na mahiyain lamang talaga si Jiang Qianso kaya naman ganito ang kanyang reaksyon, na nagdulot ng masayang tawanan ng damdamin sa buong grupo. Sa gitna ng usapan, ipinahayag ni Jiang Qianso ang kanyang damdamin, sinasabing nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit at bumati lamang dahil sa paniniwalang ito ay pambihirang pagkakataon na hindi na mauulit. Idinagdag pa na kung ihahambing sila sa mga miyembro ng Namgang Clan ay wala silang halaga at karangalan. Biglang lumapit si Jaegal Soyoung kanila, ang ikalawang anak na babae ng Jaegal Clan, nakatitig sa magkapatid na Namgang, at tahasang sinabi na naiinggit siya dahil nakikita niyang malapit na agad at maginhawang nakakasama ng iba ang magkapatid na Namgang. Habang tinatakpan ng kanyang bibig at nakatitig ng may halong paghamak, ipinaliwanag ni Jaegal Soyoung ang kanyang palagay, sinasabing sa kanyang inaakala ay hindi naman marahil nagmamalasakit at nagtitingin ang Namgang Clan sa pagkakaiba ng antas at katayuan ng ibang tao, dahil kilala at sinasabing pabor sila at nakikisama sa tinatawag na demonic path. Nakatitig lamang sina Nam Ganghua at Nam Gangryong sa sinabi ni Jaegal Soyoung. Lumapit si Jaegal Soyoung at humarap sa kanilang grupo, tinawag siya ni Nam Ganghua sa tawag na Miss Jaegal at binati ng may paggalang. Sumagot naman si Jaegal Soyoung at sinabing matagal na mula noong huli silang nagkita, at naalala pa niyang nagkaroon na sila ng ilang pagkakataong magkasama noon. Sa sandaling banggitin ni Nam Gangryong ang pangalang Jaegal Clan, nagpakita ng pagtataka si Jaegal Soyoung at inulit ang pangalan. Agad namang sinabi ni Jiang Soyoung na tila hindi pa sila nagkikita noon, at sinubukan niyang ipakilala ang sarili, ngunit hindi ito natapos ng maayos dahil sa biglang pagbabago ng damdamin at pananalita ni Nam Gangryong na tila may napansing hindi tama sa mga sinabi nito. Nanatiling kalmado ngunit seryoso si Nam Gangryong, sinabing ayos lamang ang lahat ngunit tinanong niya kung ano nga ba talaga ang sinabi ni Jaegal Soyoung kanina. Idinugtong pa niya ang kanyang tiyak na palagay, na tiyak at damang-dama niyang mayroong sinabi si Jaegal Soyoung na labis na nakasasakit at nakakabagabag. Nagpapakita ng pagkagulat si Jaegal Soyoung, sinasabing laging napapahamak at nagkakamali siya dahil sa kanyang sariling bibig, at humihingi siya ng paumanhin sa nangyari. Sinubukan pa niyang magpaliwanag ngunit napahinto at hindi na ituloy ang kanyang sasabihin. Malinaw at matatag na sinabi ni Nam Gangryong na hindi iyon ang tunay na pinag-uusapan at pinagkakaabalahan nila,
Nagpakita ng pagkalito si Jiggle Soyoung at inulit ang salita na tila hindi pa rin lubos na naiintindihan kung ano talaga ang kanyang ginawang pagkakamali at kung bakit ganito ang reaksyon ni Nam Gang-ryong. Ipinaliwanag ni Nam Gang-ryong at sinabing si Jiggle Soyoung ay dapat humingi ng paumanhin kina Jang Chien-so at Jang Sang-wi, at hindi sa mga miyembro ng Namgang clan lamang. Lalong namula ang mukha ni Jiggle Soyoung at napahawak ng mahigpit sa kanyang kamay, habang nagpapakita ng matinding hiya. Sinabi ni Nam Gang-ryong sa kanya na ng insulto at naghamak siya sa ibang tao kahit na wala naman siyang sapat na kakayahan at katayuan para gawin iyon. Nagsalita ng mariin at seryoso si Nam Gang-ryong, itinuro ang tunay na pagkakamali. Nilabag at hinamak ni Jiggle Soyoung ang antas at dangal ng ibang tao, at malinaw at walang pag-aalinlangang inutusan siyang humingi ng paumanhin sa mga taong kanyang nasaktan. Sa paligid, nagsimulang magkaroon ng usapan at pagtataka ang ibang naroon. May nagtanong kung ano ang nangyayari at kung mayroong magaganap na gulo at labanan, habang ang iba naman ay tahimik na nag-usap at nagbigay ng kanilang sariling palagay, sinasabing ang binatang galing sa Namgang clan ay hindi naman masama at may katangiang iginagalang, ang ugong-ugong ay kumalat sa buong paligid, habang nagmamasid ang lahat sa pangyayari. Sa gilid ng liwasan, nakatayo si Sorayang, siya ay nakatagilid at nakatingin sa nagaganap na pagtatalo ng may bahagyang ngiti sa kanyang labi, habang sa sarili ay sinasabing tila nakakaaliw at masaya para sa kanya ang pagmasdan ang ganitong pagtatalo ng mga kabataan. Nakakunot ang noo ni Nam Gang-ryong, tinitigan niya ng diretso si Jiggle Soyoung at mahigpit na sinabing hindi nararapat at hindi tama na ibinabato at sinasambit ni Jiggle Soyoung ang kanyang mga salita sa ganitong paraan, sa huli ay inulit niya ng mariin at walang pag-aalinlangan ang utos na humingi ng paumanhin si Jiggle. Nanlalaki ang mga mata ni Jiggle Soyoung habang nakatitig kay Nam Gang-ryong, may halong gulat sa kanyang mukha, habang ipinapahayag ang kanyang pagtutol. Tinatanong niya kung talaga bang inaasahan at inuutos sa kanya na humingi ng tawad sa 2 taong nakatayo sa harap nila. Idinagdag pa niya na tila dahil lamang daw sa kanyang pagbanggit at pagtukoy sa pagkakaiba ng antas at katayuan ng bawat isa ay nararapat siyang parusahan ng ganito. Muling nagsalita si Nam Gang-ryong at ipinaliwanag ng malinaw, kung tunay at talagang lumaki at pinalaki siya sa loob ng isang angkan ng mandirigma na kabilang sa orthodox path, dapat sana ay alam at naiintindihan na niya kung ano ang mali at kung ano ang masama sa ganitong paraan ng pananalita at pagtingin. Sa kabilang dako naman ay matigas na ring sinabi ni Jiggle Soyoung na hindi na siya magsasalita pa at hindi rin siya hihingi ng paumanhin. Nagsimulang mautol at magtarante si Jiggle Soyoung, habang binibigkas ang mga salita, pilit na naghahanap ng paraan at dahilan, sinubukan niyang sabihin at ipaliwanag na baka at marahil ay hindi naman talaga ang 2 taong ito ang tinutukoy at sinasabihan niya noon. Hindi nagpahuli si Nam Gang-ryong, nanatiling seryoso ang kanyang tingin, habang binibigkas ng malinaw at may halong panghahamak ang kanyang obserbasyon. Sinabi niyang tila ang kanilang angkan ay mahusay at magaling lamang sa paglalaro ng mga salita at pagbibigay kahulugan, ngunit wala naman silang tunay na kakayahan sa pakikidigma at sa pag-aaral at karunungan. Nanlaki ang mga mata ni Jiggle Soyoung sa galit, habang nakaharap kay Nam Gang-ryong. Matapang at mariin niyang tinanong kung ano ba talaga ang sinabi nito. Hindi nagpatumpik-tampak si Nam Gang-ryong, may halong paghamak kung bingiba si Jiggle Soyoung, at inulit ng buo at malinaw ang kanyang sinabi. Isang angkan na mahusay lamang sa paglalaro ng salita. Lalong namula ang mukha ni Jiggle Soyoung sa puot habang nakatitig ng masama kay Nam Gang-ryong. Mabilis na nagsalita at binanggit ang pangalan ni Nam Gang-ryong, habang sinasabing kung talagang ininsulto at hinamak nito ang Jiggle clan, hindi niya hahayaang lumipas lamang ito ng ganito. Ngunit nanatiling kalmado at walang pagbabago ang mukha ni Nam Gang-ryong. Tinitigan niya si Jiggle Soyoung at malinaw na sinabing hindi naman niya binanggit man ang pangalan ng Jiggle clan. Idinugtong pa niya ang tuwirang tanong, ano at bakit kaya inaakala at iniisip ni Jiggle Soyoung na siya ay tumutukoy sa kanilang angkan. Sa huling sandali, halos hindi makapaniwala si Jiggle Soyoung, nanlalaki ng husto ang kanyang mga mata. Namula ang kanyang mukha sa hiya, habang napabulalas ng malakas at puno ng gulat. Mabilis na lumapit ang nakatatandang kapatid ni Jiggle Soyoung, habang malinaw at tapat na sinasabing siya na ang hihingi ng paumanhin at tawad kapalit ng kanyang nakababatang kapatid. Ipinaliwanag din niya sa lahat na ang dahilan ng ganitong pangyayari ay ang kawalan pa ng sapat na paghihinog at pag-iisip ni Jiggle Soyoung, na naging sanhi ng paglitaw ng hindi magandang gulo at alitan sa pagitan nila. Nakatayo ng tuwid at may paggalang sa harap nina Nam Ganghwa at Nam Gang-ryong,
Ipinahayag ni Jay Galgan ang kanyang pakiusap, bilang nakatatandang kapatid, siya na ang hihingi ng paumanhin at hinihiling niyang patawarin at tanggapin na lamang nila ang pagkakamali at pagkukulang ng kanyang kapatid. Humarap naman si Nam Ganghua sa kanya at tapat na inamin na talagang masyadong matalas at masakit ang mga salitang ginamit ni Nam Gangryong sa pangyayaring ito. Ipinaliwanag din niya na dahil lamang sa kulang pa sa karanasan at pagkilala sa mundo ang kanyang kapatid kaya ganito ang naging kilos at pananalita, kaya naman siya rin ay humihingi ng paumanhin at tawad para rito. Sa gilid, natayo si Sorayang, habang nakahalukip-kap at nagmamasid, sa kanyang isipan ay inihambing niya ang dalawang panig. Nakita niyang parehong humihingi ng paumanhin para sa kanilang nakababatang kapatid, ngunit magkaiba ang antas at diwa ng kanilang pagkilos. Napagtanto niya na ang galing sa Jegal clan ay tila nagtatangka lamang takpan at tapusin ang gulo, samantalang si Nam Ganghua ay tunay na naniniwala at kinikilalang nagkamali nga at may pagkukulang ang kanyang kapatid. Bahagyang hamupa ang tensyon at nagtanong ng may pag-asa si Jay Galgan, sinasabing kung ganito na ang lahat. Ibig sabihin ba nito ay tapos na at naresolba na ang buong gulo at alitan? Maikli at tiyak na sumagot si Nam Ganghua ng oo, ngunit hindi nagbago ang kanyang seryosong tingin at paninindigan. Sa kabila ng pagtatangka ng pag-ayos, malinaw at mariing sinabi ni Nam Ganghua kay Jay Galsoyam na kailangan pa rin itong lumapit at humingi ng paumanhin at tawad sa 2 taong nasa tabi nila, sina Jiang Qianso at Jiang Sangui. Lalong uminit ang ulo at galit ni Jay Galgan, matapang na tumawag at tinawag si Nam Ganghua sa pangalan, habang nagpapakita ng matinding pagkainis at pagtutol sa naging desisyon at utos nito. Lumingon si Nam Ganghua kay Jiang Qianso at nagtanong ng may pag-aalala, sinasabing hindi ba sila lumalampas at sumusobra na sa nararapat na hangganan at gawain? Nagpakita ng pagtataka si Jiang Qianso at saglit na hindi nakasagot, habang ang buong paligid ay tahimik na nakamasid sa nangyayari. Mabilis na tumugon si Jiang Qianso, bahagyang inalis ang kanyang pagtataka at sinabing ayos lamang at walang problema, idinugtong pa niya ang kanyang sariling pasya, ayaw na niyang palakihin at gawing mas malaking isyu at gulo ang lahat ng ito dahil lamang sa isang simpleng paghingi ng tawad. Hindi pumayag at nanatiling matatag si Nam Ganghua, matapang at mariing sinabi na hindi dapat at hindi nararapat na maging ganito ang kanilang kilos at pagtingin sa pangyayari. Malinaw at mariing inuulit ni Nam Ganghua ang sinabi na hindi dapat at hindi nararapat na masanay at maging pamilyar ang sinuman sa paghamak at pang-aapi mula sa iba, at saglit na tahimik si Jiang Qianso sa sinabi Nam Ganghua. Sa gitna ng masikip at mataong liwasan, humarap si Nam Ganghua kay Jiang Qianso at nagtanong ng may diin, sinasabing hindi niya maunawaan kung bakit pilit na tinatago at nilulubog nito ang pang-aapi at insultong natanggap ng walang sapat na dahilan. Idinugtong pa niya na ang katangian at dangal na binuo at pinaghirapan ni Jiang Qianso sa mahabang panahon ay hindi bagay na dapat hamakin at ipagkait sa sarili. Ipinaliwanag din niya sa lahat na bagaman masama ang labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan, gayon din naman ay hindi tama at may mali rin kung sobra naman ang pagpapababa at paghamak sa sariling halaga. Nagsalita muli si Nam Ganghua, may bahagyang pagtitimpi sa kanyang tinig, sinasabing sa kanyang palagay ay hindi naman dapat nakialam at hamarang ang ibang tao sa ganitong usapin, at tiyak pa niyang idinagdag na tiyak na nakaranas na sila ng mas mabibigat at mas masahol pa kaysa rito. Inidagdag niya marahil ay wala siyang sapat na karapatan at karanasan upang magsalita tungkol dito, yamang hindi pa niya nararanasan ang ganitong uri ng pagsubok. Hindi pumayag at nanatiling matatag si Nam Ganghua, nakatitig ng diretso at seryoso, habang malinaw na sinasabi na kahit ganito ang kanilang sinasabi, hindi siya sumasang-ayon na manahimik at magparaya lamang sa harap ng kawalan ng katarungan at hindi makatarungang pagtrato. Sa gilid, naroon ang mga ibang tao na nakamasid at nakikinig, ang ilan ay nanlalaki ang mga mata at nagpapahayag ng pagkamangha sa pamamagitan ng kanilang ekspresyon at bulong, habang ang iba ay nakatitig lamang ng tahimik, tila humahanga at nagugulat sa tapang at katapatan ng sinabi ni Nam Ganghua. Sa gitna ng mga nakamasid ay naroon si Sorayang, nakahalukip-kap at may matalas na tingin, habang sa kanyang isipan ay sinasabing ang mga salitang binitawan ay tila medyo bata pa, masyadong puno ng mithiin, at tila hindi akma sa tunay na takbo ng buhay, ngunit idinugtong pa niya agad na gayon paman, ganito at ganyan talaga ang tunay na diwa at landas ng orthodox path. Sa isipan ni Sorayang, nagpatuloy ang kanyang pag-iisip, sinasabing talagang naging mahusay at malalim ang natutunan at pag-unawa ni Nam Ganghua sa mga aral at prinsipyong ito, bahagyang gumuhit ang isang mapagpuri at mahinang ngiti sa kanyang labi habang nakatitig kay Nam Ganghua.
Habang nagpapatuloy ang tagpo, mayroong mga nakamasid na nagpahayag ng kanyang sariling palagay. Sinabi niya na maganda at makabuluhan ang sinabi at ipinahayag ni Nam Ganghua, ngunit mayroon rin siyang inidagdag na tila medyo labis at nakakahiya naman ang pagkakabigkas at paglalahad nito, habang ang iba ay tahimik lamang na nakikinig at nagmamasid. Mula sa gitna ng karamihan ay lumabas at lumapit si Pang Yul, habang nagtanong ng may pagdududa, kung hindi ba't tila masyadong mahigpit at mabigat ang ginagawa nila kay Jegal Soyoung sa pamamagitan ng pagpilit dito na humingi ng paumanhin. Idinugtong pa niya na isipin din nila na marami at maraming tao ang nakamasid at nakakakita sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi nagpahuli at hindi natitinag si Nam Ganghua, humarap ng diretso kay Pang Yul at malinaw na sinagot ang kanyang puna. Hindi naman sila ganoon kaliit ang pag-iisip at pagtingin na hindi makahingi ng paumanhin kapag kailangan at nararapat lamang, at gagawin nila ito ng walang alalahanin kahit marami o kaunti man ang nakamasid. Habang dahan-dahan na humahakbang si Pang Yul, sinabi niyang bagaman tama ang sinabi ni Nam Ganghua, dapat ding kilalanin na sila ay mga tagapagmana at kahalili ng 5 great clans. Agad namang sumagot si Nam Ganghua ng may pagtataka at hamon, tinatanong kung ano naman ang kahalagahan at ibig sabihin ng ganitong katayuan. Humarap ng buong diin si Pang Yul kay Nam Ganghua, ipinaliwanag niyang tila hindi nila naiintindihan ang katotohanan, na ang kanilang angkan ay matagal nang nagsisilbing haligi at sandigan ng Orthodox Muslim sa loob ng daan-daang taon. Idinugtong pa niya na ang bawat paghingi nila ng paumanhin ay may mas mabigat at mas mataas na halaga kumpara sa karaniwang tao, at dahil dito ay hindi nararapat at hindi dapat silang magpadalos-dalos at yumuko ng basta-basta sa harap ng iba. Lumitaw ang matalas at mapanghamong tingin sa mukha ni Nam Ganghua, habang nakatitig ng diretso kay Pang Yul, malinaw at mariin niyang itinanong kung inaakala ba nito na sila ay espesyal at higit sa iba. Hindi nagpahuli si Pang Yul at tumugon ng may pagtitiwala. Sinasabing paano kaya mabubuhay at makapagtagal ang sinuman sa loob ng mundo ng Muslim kung wala silang ganitong uri ng kumpiyansa at pananalig sa sarili at sa kanilang pinagmulan. Tumugon muli si Nam Ganghua at sinabing kung talagang itinuturing ang sarili na espesyal at natatangi, dapat ding kilalanin na ang bawat isa ay pantay na may sariling halaga at kahalagahan. Agad naman itong tinutulan ni Pang Yul at sinabing hindi ito makatotohanan. Para sa kanya, tanging ang tunay na galing at kakayahan lamang ang nagpapatunay kung sino ang tunay na natatangi at espesyal. Malinaw na sinabi ni Nam Ganghua na ang pagiging natatangi at kilala nila ay hindi galing sa kanilang sariling gawa at kakayahan, kundi binuo at ipinamana lamang ito ng kanilang pamilya at angkan. Sumagot naman si Pang Yul ng walang pag-atubili at sinabing wala namang pagkakaiba, ang pag-isilang sa tamang at makapangyarihang pamilya ay maituturing din niyang sariling likas na kakayahan at talino. Hindi na nakapagpigil si Nam Ganghryong at mariing sinabi ang kanyang salita, kahit nagmula sa dakila at tanyag na pamilya at angkan, tila ang natutunan lamang nila ay kung paano magsalita ng masama at magyabang, sa halip na pagbutihin at hubugin ang kanilang sariling ugali at pagkatao. Biglang nagdilim ang mukha ni Pang Yul at tila nawala ng masasabi, nakatitig lamang ng matindi at may halong galit, habang ang mga nakapaligid sa kanya ay nagpapakita rin ng gulat sa matapang na salita ni Nam Ganghua. Ang buong paligid ay saglit na napuno ng katahimikan at bigat ng tensyon. Isang mapanghamong ngiti ang gumuhit sa labi ni Pang Yul, habang binibigkas ng malinaw ang matagal ng paratang laban sa kanila. Ang Namgang clan ay kilala at sinasabing palakaibigan at malapit sa mga kasapi ng demonic sect. Sa gilid, nandoon sina Jegal Soyoung at Jiggle Gon, kasama ang iba pang nakamasid. Sinabi ni Pang Yul kung pag-iisipan muli, marahil ay wala naman talagang masama at mali ang sinabi ni Jegal Soyoung kanina. Idinagdag pa niya na lahat ay narinig at alam na ang mga haka-haka at paratang laban sa Namgang clan. Nakatayo si Pang Yul sa harap ni Nam Ganghua at Nam Ganghryong, habang malakas at malinaw na inuulit ang sabi-sabi at usap-usapan na alam na ng halos lahat, na ang Namgang clan ay kilala at pinararatangan na pumanig at nakikisama sa mga kasapi ng demonic cult. Idinugtong pa niya na dahil naman kilala at kilalang masama at masasamang ugali ang mga mandirigmang kabilang sa demonic sect, hindi nakapagtataka kung bakit ganoon ang pananalita at paninindigan ng mga taga-Namgang, habang ang mga nakapaligid ay tahimik na nakikinig at nagpapalitan ng tingin. Sa sandaling iyon, tahimik lamang si Nam Ganghua at tumingin sa malayo, walang binibitawang salita, tanging ang mahabang katahimikan at mabigat na paghinga ang naririnig. Humarap muli si Nam Ganghua kay Pang Yul at sa mga nakapaligid, malinaw at mariing ipinaliwanag ang kanilang tunay na paninindigan.
iginagalang nila ang sinumang tao na kumikilos ng tama at nararapat. Idinagdag pa niya na kahit ang mga mandirigmang kabilang sa demonic sect na nakilala nila ay nagpakita ng paggalang at karangalan. Lalong tumindi ang damdamin at diin sa pananalita ni Nam Ganghua, itinuro niya ang maling gawain ni Pang Yole at sinabing kahit hindi pa man nakakausap at nakakakilala ito ng kahit isang tunay na mandirigma mula sa demonic sect, puno na ito ng masamang hinala at paghuhusga, at sa huli ay mariin at matapang niyang sinabi na kahit ang taong katulad ni Pang Yole na puno ng kasamaan at kawalan ng dangal ay hindi naman ito nakikita at itinuturing na karapat-dapat igalang. Sa halos hindi mapigil ang sapuot at galit, habang nanamula ang mukha ni Pang Yole, kasabay nito ay nanlalaki ang mga mata at nanganginit ang mga ngipin. Habang halos sumigaw na sa galit, binabastos at sinisigawan niya si Nam Ganghua at sinasabing hindi niya alam kung kailan dapat tumahimik at tumigil. Sa kabila ng matinding galit at pagsigaw ni Pang Yole, nanatiling matatag at kalmado si Nam Ganghua, nakatayo ng tuwid at puno ng dangal, habang malinaw at matalas na sinabi na buti na lamang at mas marangal at mas maingat at magalang ang kanilang pananalita kumpara sa kanya. Lalong uminit ang ulo ni Pang Yole, buong puwersang hinawakan at hinigpitan ang hawak sa kanyang sandatang ginto, habang nawawalan na ng pasensya at napabulalas sa galit habang nakatitig ng masama kay Nam Ganghua. Hindi na nakapagpigil si Pang Yole at buong tapang at galit na nagpahayag ng kanyang banta, sinasabing babayaran at pagsisisihan nila ang lahat ng ito, at sisiguraduhin niyang malalaman ng buong mundo ang kanilang kahibangan at kahangalan, habang hinihugot at itinutuwid ang kanyang espada at humahanda ng pormal sa labanan. Sa gitna ng bigat at tensyon ng sandali, biglang narinig ang malakas at nakakabiglang tunog, isang malaking paa ng hayop na may matatalim na kuko ang tumapak at dumurog sa babungon ng gusali. Sa huli, lumitaw ng buong lakas at karangalan ng isang malaking at maputing tigre na nakatayo sa tuktok ng gusali, umungol ng napakalakas at nakapangangilabot na tila yumanig ang buong paligid. Biglang napuno ng matinding gulat at takot ang mga taong nakatayo sa harapan, nanlalaki ang kanilang mga mata, nakabuka ng malaki ang kanilang bibig, at tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, habang sabay-sabay na napabulala sa kanilang sarili na tila nakakita sila ng isang tunay at dambuhalang tigre sa gitna ng pagtitipon, habang ang buong paligid ay tila napuno ng bigat at kaba sa hindi inaasahang pangyayari. Sa susunod na sandali, ang malaki at maputing tigre at matatalim na pulang mata ay biglang lamusong ng buong puwersa mula sa itaas. Bumagsak ito sa sementadong lupa na nagdulot ng pagkadurog ng mga bato at pagkalat ng alikabok at huni ng hangin, habang nakabuka ng malaki ang bibig at nakalitaw ang matatalim na ngipin na tila handang lamapa, ang mga taong nasa ibaba ay agad na umiwas at napasigaw sa takot, habang ang tunog ng pagbagsak ay umalangaw sa buong liwasan. Mula sa gilid ay biglang narinig ang matigas at malakas na sigaw ni Sorayang na tumigil sa kanyang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Sorayang at humarap siya sa tigre at nagsalita ng may pagtataka. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa nito at kung bakit nandito. Samantala, ang mga nakapaligid ay lalong naguluhan at nagbulungan sa isa't isa, nagtatanong kung sino nga ba ang taong ito at bakit tila kilala at kausap niya ng ganito ang ganitong mapanganib na nilalang. Habang nakahalukip-kap si Sorayang, habang ang dambuhalang tigre ay nakabuka ang malaking bibig, sinabi ni Sorayang na hindi pagkain ng mga taong naroon at kailangan nitong baguhin at ayusin ang ganitong nakasanayan at ugali. Sa kabilang dako, si Nam Ganghua ay nakatitig ng matindi at puno ng pagkamangha kay Sorayang, napabulong sa sarili at tinawag ito sa tawag ni Sorayang na young leader. Lumingon si Sorayang at tumingin kay Nam Ganghua, malinaw na kinilala at binanggit na siya ay anak na babae ng angkan ng Namgang mula sa Madwood Forest, at nagtanong kung nagkita na ba sila noon. Sa karamihan, lalong lumalim ang pagkabigla at takot ng mga tao, nagsimulang magbulungan at magtanong ng malakas, tinatanong kung hindi ba't kabilang ito sa demonic cult at kung totoo bang siya nga ang tinutukoy nilang young leader, habang ang hinala ay mabilis na kumalat sa buong paligid. Sa harap ng matatayog na gusali ng liwasan, lalong lumitaw ang katotohanan, nagsimulang mapagtanto ng mga disciples na kung sino talaga ang taong ito, siya ang tinaguriang Dragon Emblazoned Yama, na si Sorayang, ang taong sinasabing nagpabagsak ng buong angkan at nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Zhongyuan. Nagtaka ang lahat at nagtanong sa isa't isa kung bakit at ano ang layunin niya sa pagpunta rito sa lugar na ito, habang nakatayo si Sorayang ng matatag sa tabi ng dambuhalang tigre. Mula sa gitna ng karamihan ay humakbang pasulong si Huang Bojun, nakaturo ng mariin kay Sorayang,
at sumigaw ng malakas at puno ng galit, tinatanong ng paulit-ulit kung ano nga ba ang ginagawa niya at kung bakit siya naroon sa gitna ng kanilang pagtitipon. Mariing nagtanong si Sorayang kung sino at ano nga ba ang katayuan nito, sa halip na sumagot. Lalo lamang uminit ang ulo ni Huang Bojun at buong pagmamalaking nagpahayag na siya ang itinakdang tagapagmana at kahalili ng makapangyarihang Huangbo clan. Bahagyang kumunat ang noo ni Sorayang at tila kinilala ang pangalang binanggit niya ang pangalang Huangbo of Shandong, at sumunod ay mariin at walang pag-aalinlangang na inilarawan ni Sorayang ang angkan. Sinabi niyang ito ang mga taong nagpapanggap at tinatawag ang sarili ng mga bayani ng Shandong, gayong sa katotohanan ay mga taong walang isip at walang kabuluhan lamang. Sa narinig na salita, agad na napuno ng matinding galit at hiya ang mukha ni Huang Bojun, namula ito at pinawisan ang kanyang mukha, habang ang mga disciples na nakatayo sa likuran ay hindi nakapagpigil at tahimik na napatawa at nagbulungan. Kasabay nito ay napabulala si Huang Bojun sa galit at tinanong ng mariin kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Sorayang na magsalita ng ganito sa kanya. Hindi man lang pinansin at nilingan ni Sorayang ang galit at paghahamon ni Huang Bojun, tumalikod ng bahagya at inilipat ang kanyang tingin, habang sinasabing wala naman siyang anumang usapin at gawain na kailangang tapusin kasama si Huang Bojun, sa halip ay idinagdag niya na ang kanyang pakay at pakikipag-ugnayan ay nakalaan lamang para kay Pang Yol. Sa kabilang dako, si Pang Yol ay nakatitig ng masama kay Sorayang at puno ng pagdududa. Itinatanong niya kung bakit at paano magkakaroon ng anumang ugnayan at usapin sa pagitan niya at ng isang taong tinuturing niyang parasito at salot lamang mula sa demonic path. Hindi nagpatumpik-tampak si Sorayang, humarap ng tuwid kay Pang Yol at itinaas ang kanyang kamay, habang tinatawag ito at inuutusan na lumapit sa kanya. Sa utos na iyon, agad na napuno ng matinding pagtataka at takot si Pang Yol, nanlalaki ang kanyang mga mata, at tumulo ang pawi sa kanyang pisngi, habang napabulala sa pagtataka at hindi makapaniwala sa nangyayari. Samantala, hindi pa rin natatapos ang galit ni Huang Bojun, lalong namula ang kanyang mukha, at nanganginit ang kanyang mga ngipin, at tila handa ng sumabog sa puot, habang muling sumisigaw at nagtatanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Sorayang na tretuhin siya ng ganito. Dahil sa lubos na pagkainis at pakiramdam na binabaliwala, biglang humakbang at sumugod pasulong si Huang Bojun, binalot ng puwersa ang kanyang katawan, habang sumisigaw ng malakas at mariin, tinatanong kung talaga bang binabaliwala at hindi pinapansin ni Sorayang ang kanyang presensya. Sa gitna ng kaguluhan, mula sa karamihan ay biglang sumigaw at humarap si Jay Galgon. Nanginginig ang kanyang tinig at mukha sa takot, tinatawag ang pangalan ni Huang Bojun at mariing sinasabing huwag niyang ituloy at huwag niyang patayin si Sorayang. Sa tindi ng kanyang puot, buong lakas na pinakawala ni Huang Bojun ang kanyang suntok patungo kay Sorayang, at sumisigaw ng galit na ninais niyang mapatay si Sorayang, ngunit na nakatayo lamang ng tahimik at nakatalikod ng bahagya, habang nakatingin sa paparating na pagsalakay ng walang bahid ng pagkabalisa. Sa isang iglap, bago pa man tumama ang suntok, mabilis na sinalag at nahawakan ni Sorayang ang kamao ni Huang Bojun, tahimik at walang salita, habang si Huang Bojun hindi makagalaw at nagulat sa biglaang nangyari. Habang mahigpit na hawak ang kamao nito, mariin at may halong panghahamak na tanong ni Sorayang kung bakit tila napakahina at walang bigat at diin ng suntok ni Huang Bojun. Idinugtong ni Sorayang ang kanyang panghahamak na pananalita, sinasabing sa ganitong kahinaan at kawalan ng lakas, tila hindi pa ito kayang hamuli man lang ng isang maliit na langaw, habang sa mukha ni Huang Bojun ay kitang-kita ang matinding gulat, pagkahiya, at lalong pag-iinit ng ulo, habang tumutulo ang pawi sa kanyang mukha at nanlalaki ang mga mata, habang nangingining ang kanyang katawan. Humarap ng masinsinan at matatag si Sorayang habang ipinaliwanag ang kanyang paninindigan, sinasabing dati ay handa siyang palampasin at huwag pansinin ang mga salitang pagtatalo at panghahamak lamang, ngunit dahil nagtangkang saktan at kitilin ang kanyang buhay, malinaw niyang sinabi na tiyak na alam at tinatanggap na nito ang kahihinatnan at parusang darating dahil sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, bilang nanlalaki ang mata ni Huang Bojun, kitang-kita ang takot at hindi makapaniwala sa kanyang mukha, habang tila napagtanto na nasa matinding panganib na siya. Biglang na lamang sumabog ang dugo sa buong paligid. Habang napasigaw si Huang Bojun ng malakas dahil sa matinding sakit sa kanyang braso, habang si Sorayang ay nakatayo ng matatag at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, habang ibinato ang naputol na braso ni Huang Bo patungo sa dambuhalang tigre sa kanyang likuran.
Kasabay nito ay dahan-dahan ng kinain ng dambuhalang tigre ang naputol na braso ni Huang Bojun sa kanilang kaharapan. Matapos ang nangyari, humarap si Sorayang sa karamihan ng mga disciples na nakatayo sa gilid, na puno ng takot, pagkabigla, at pag-iingat, at malinaw at matapang siyang nagtanong kung mayroon pa bang ibang nais sumubok at subukan ang kanilang kapalaran at lakas laban sa kanya. Ang lahat ay nanatiling tahimik at hindi kumikibo, puno ng pag-iingat at takot sa kanilang mga mukha, habang nakatitig lamang sa kanya at sa dambuhalang tigre, habang abala itong si pagkain ng laman. Sa gilid ng liwasan, nakatayo ng magkatabi sina Namgang Ryong at Namgang Hua habang nakamasid sa nangyari, nagpahayag si Namgang Ryong ng kanyang pagkabahala, sinasabing tila labis at masyadong malupit ang naging parusa at pangyayari, habang si Namgang Hua naman ay seryosong nagpaliwanag at itinama ang pananaw ni Namgang Ryong. Ipinaalala niyang si Huang Bojun mismo ang unang sumugod at nagtangkang pumatay ng sadya, at idinagdag pa na sa katunayan ay isang malaking ginhawa at pasasalamat pa nga na hindi naman tinapos at pinatay ng young leader ang buhay nito, bagaman napinsala ng husto. Habang tumutulo ang kaunting pawis sa kanyang pisngi at nananatiling seryoso ang kanyang mukha, ipinagpatuloy ni Namgang Hua ang kanyang pag-iisip, sinasabing bagaman alam niyang matindi at puno ng tensyon ang kapaligiran sa kanilang paligid, hindi nararapat at hindi dapat basta-basta at padalos-dalos na sumalakay ang sinuman sa pinuno ng demonic cult. Mariin din niyang binigyang diin na hindi ito simpleng gulo at pagtatalo lamang sa pagitan ng dalawang individual lamang, maaari itong lumaki at humantong sa mas malaking hidwaan at problema sa pagitan ng buong Orthodox Murim at demonic Murim, na magdudulot ng mas malawak na gulo at alitan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Sorayang sa harap ng matatayog na hagdanan at sinaunang gusali, habang humahampas ang hangin sa kanyang mahabang buhok at laylayan ng kasuotan, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at sinabing tila puro pag-aaksaya lamang ng kanyang oras ang mga nangyari, agad niyang ibinaling ang kanyang atensyon at tumawag ng malakas at matatag kay Pang Yol, inuutusan itong lumapit at humarap sa kanya ng walang pag-atubili. Sa kinalalagyan ni Pang Yol, punong-puno ng takot at hindi makapaniwala ang kanyang mukha, habang tumutulo ang maraming pawis sa kanyang mukha at buong katawan. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang inuulit ang kanyang pagkabigla, na si Huang Bojun ay napabagsak at natalo ng ganito kadali at mabilis lamang, at lalong siyang natakot, habang napagtanto at kinikilala ang tunay na lakas at kapangyarihan ng young leader ng demonic cult na hindi niya inaasahan at alam na umiiral ng ganito kalaki. Mula sa harapan, dahan-dahan iniangat ni Sorayang ang kamay na napapaligiran at binalot ng matinding pulang liwanag at alon ng chi. Mariin at may halong babala ay muling nagtanong at nagpaalala si Sorayang kung narinig ba at naintindihan ba ni Pang Yol ang kanyang sinabi at utos, habang ang lakas na lumalabas ay lalong tumitindi at kumakalat sa buong paligid. Sa bigat at tindi ng chi pinapalabas ni Sorayang ay hindi nakapagpigil ang ibang nakatayo sa malapit, kasama ang mga kasama ni Huang Bojun, at napasigaw sila sa sakit at hirap, habang tumalsik ang dugo at napilitang umiwas at yumuko dahil sa lakas na humahampas sa kanila. Ang buong paligid ay napuno ng ingay ng pagdurusa at pagkabigla sa bigat ng nararamdaman. Kahit si Namgang Hua at Namgang Ryong ay hindi nakaligtas sa epekto nito, kitang-kita sa kanilang mukha ang paghihirap, habang pilit na tinatagalan ng alon ng chi, napagtanto ni Namgang Hua at sabay na naisip na napakalaki at napakalupit ng lakas na ito, at kung magpapatuloy pa ito ay malapit nang mawala ng malay at diwa ang halos lahat ng naroon sa pagtitipon dahil sa tindi ng puwersa. Sa gitna ng nagngangalit na pulang chi, humarap si Sorayang habang bahagyang nagpakita pagtataka sa kanyang mukha, inulit niya ang kanyang tanong, tinatanong kung talaga bang ayaw at hindi susunod at makikinig si Pang Yol sa kanyang utos. Sa paanan ni Pang Yol ay bahagyang gumalaw ang kanyang mga paa, habang ang lakas ay patuloy na kumakalat at tumitindi sa kanyang paligid. Punong-puno na ng takot si Pang Yol, habang napabulala sa kanyang sarili at sinabing tila hindi na niya kontrolado ang sarili niyang katawan, na tila ito ay kumikilos at gumagalaw ng kusa at labag sa kanyang kagustuhan dahil sa bigat at puwersa ng kapangyarihang ipinapakita ni Sorayang. Habang nakaturo ng diretso at matatag ang kanyang kamay sa direksyon kung nasaan si Pang Yol, gumuhit sa mukha ni Sorayang ang isang mapanghamon at mapagmataas na ngiti. Ipinapahayag niya sa sarili at sa lahat na natutuwa at nakasyahan siya dahil sa wakas ay sumunod na si Pang Yol sa kanyang utos.